Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakarami na tayong mga natalakay at kung ito ay isa puso natin, bibigyan natin ng halaga, bibigyan natin ng pansin, ay napakalaking kaalaman ang natutunan natin sa mga nakaraan na mga araw o mula sa pag-umpisa ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At inshallah, naway bigyan tayo ng Allah ng pagkakataon na kung saan ay may pagpapatuloy natin ang ating pagkita-kita at pagtatalakay ng mga marami pang kaalaman patungkol sa Ramadan, patungkol sa pag-ayuno, at patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Marami tayong mga nabanggit na talata at nabanggit natin yung talata tungkol sa buwan ng Ramadan. Medyo mahaba ang talatang ito at kabilang dito, napapaloob sa talatang ito, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pansinin natin mabuti mga kapatid itong talatang ito kasi napakalaking may babahagi niya sa atin ito. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Anong ibig sabihin niya ito? Yuridullahu, nais ng Allah, bikumul yusra, maging magaan. Nais ng Allah ang magaan para sa inyo. Wala yuridu bikumul usr. At hindi nais ng Allah na mahirap o maging mahirap para sa inyo. Ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay napakagaan. Lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga kautusan sa ating pananampalatayang Islam ay huwag nating sabihin na mahirap. Bagkus sabihin natin ito na napakagaan. Napakagaan. Katulad nitong pag-ayon na napakagaan. Lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakagaan. Minsan ay ang akala natin ay mahirap. Pero hindi ganun. Mali. Mali yung pagkakala natin. Kasi yung ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakagaan, damang-dama natin yan na napakagaan. Ngayon, kung sa palagay natin ay nararamdaman natin na medyo mahirap, medyo mabigat, ay pinapagaan ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapagaan niya. Katulad nitong pag-ayuno na nabanggit natin, natalakay natin. Kung naalala ninyo, ipinag-utos, obligado ang pag-ayuno. Pero pagdating sa taong may sakit, yung taong may sakit na may lunas pa, ganun din yung taong nasa paglalakbay, tingnan ninyo. Kasi hindi inobliga ng Allah na kailangan na obligado silang mag-ayuno, hindi. Pinagaan ng Allah. Kasi kung talagang kailangan silang mag-ayuno, yung taong may sakit na may lunas pa o yung naglalakbay, mararamdaman nila yung mahirap, mararamdaman nila yung matinding ibig sabihin pag-ayuno. Kaya pinagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagaan yung pag-ayuno, pag naramdaman mo na mahirap o kaya ikaw ay nahihirapan, ay pinapagaan pa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya minsan ay inaalis pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa halimbawa, may sakit na wala ng lunas, at saka yung mga matatanda, tingnan nyo, hindi rin inobligado ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan silang mag-ayuno. Pinagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang kanilang gagawin ay magpapakain lamang sila. Magbibigay sila ng fidya. Yung may sakit na may lunas pa, at saka yung nasa paglalakbay, pwede nang hindi sila mag-ayuno, pero after ng Ramadan, ay papalitan nila. Di ba? Pinagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ayuno sila after ng Ramadan, pagka magaling na sila. O kaya hindi na sila naglalakbay. Yung mga may sakit na wala ng lunas, at saka yung mga matatanda, pwede na hindi na sila mag-ayuno, at after ng Ramadan, hindi na rin sila mag-fasting, o hindi na rin nila papalitan, kasi pag obligado na mag-fasting sila after Ramadan, ay mabigat pa rin. Pinagaan pa rin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na during the time of Ramadan ay magbibigay sila ng fidya o kaya ay magpapakain sila.
Nabanggit natin na, natalaki natin yan yung tungkol sa pagbibigay ng fidya. Alhamdulillah. Dahil dito mga kapatid, ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha na nag-uutos sa atin o nagbibigay sa atin ng mga kautusan at ang nais niya ay magaan. Ibinigay niya ang mga kautusan na magaan at hindi niya nais na mahirap. Hindi tayo pinapahirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makukuha natin dito na aral na kung ang Allah ang tagapaglikha na hindi niya tayo pinapahirapan, ay tayo pa kaya na mga nilikha na papahirapan natin ang ating mga sarili? Halimbawa, binigyan ka ng Allah ng magaan, pero ikaw naman ay papahirapan mo ang iyong sarili. O kaya ibinigay ng Allah ng magaan para sa mga tao, pero ikaw, pagdating sa iyo, pinapahirapan mo yung kapwa. Pinapahirapan mo yung sarili mo, pinapahirapan mo yung kapwa. So, hindi makatarungan yun. Kasi, ang Allah ang tagapaglikha, pinagaan niya sa atin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga kautusan, dapat ay pagaanin natin ito. Pagaanin natin sa ating mga sarili at pagaanin natin sa ating kapwa. Ang taong ang pipiliin niya ay mahirap o pagpapahirap, tanda ng walang kaalaman sa batas. Tanda na walang kaalaman sa batas. Kasi ang batas ay magaan. Tanda ng mayroong something na pagmamataas. Lalo na kung ikaw halimbawa inatasan o ikaw ay nandyan sa mataas na posisyon. Halimbawa, yung makasama mo ay pinapahirapan mo, tanda na mayroon ka talagang ibig sabihin ay pagmamataas. Dapat ang pipiliin mo palagi ay yung pinaka-simple, pinaka-magaan, na ito naman ay hindi papasok sa anumang klaseng mga kasalanan o kaya ay ipinagbabawal. Tingnan niyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung inutusan niya si Muaz bin Jabal at saka si Abu Musa al-Ash'ari. Dalawang tao na ito na sahabi na inutusan na mga ambasador. Saan sila inutusan ni Propeta? Saan sila ipinadala ng Propeta? Sa Yemen. Sa Yemen. Inutusan, ipinadala ni Propeta si Muaz bin Jabal at saka si Abu Musa al-Ash'ari sa Yemen. Pero ano ang kabilang sa sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, yassira wala tu'assira. Tingnan niyo. Yassira. Gawin ninyong magaan. Pagaanin ninyo. Yung mga tao, pagaanin ninyo. Wala tu'assira at huwag ninyong gawing mahirap. Yung mga tao, huwag ninyong pahirapan. Magaan. Yung simple, yung walang kahirap-hirap. Wabashira wala tunaffira. Kayong dalawa, sabi ni Propeta, bashira, banggitin ninyo yung mga kagandahan, paraiso, kabutihan, gantimpala, biyaya, wala tunaffira at huwag ninyong banggitin ang mga bagay na magiging dahilan na lalayas sila. Lalayas sila, hindi nila magustuhan. Pag ikaw ay nag-Muslim, pag ikaw ay sumunod sa Islam, ipagkakalob sa iyo ng Allah ang paraiso. Na ang paraiso ay napakalawak, napakaganda. Yun yung banggitin mo. Bashira, yung mga kagandahan. Hindi yung babanggitin mo, puro lahat na, puro kung ano-anong mga binabanggit mo na magiging dahilan na hindi nila magugustuhan at lalayas na sila. Ang sama-sama mong tao, pag hindi ka mag-Muslim, susunugin ka na, ganon-ganon. Although sabihin naman natin na pag ang isang tao na hindi Muslim ay talagang hindi siya pagkakaloban ng paraiso, pero gawaan mo ng paraan na kung saan ay hindi sila lalayo. Hindi sila lalayo, kundi kailangan ay bashira. Bashira, ibig sabihin, iparating mo sa kanila yung mga magagandang balita. Wala tunaffira. Huwag mo silang palayasin. Si Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Aisha, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma. Kapag pinapili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dalawang bagay, kahit ano, basta dalawang bagay, ma khuyira Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bayna amrayn, may dalawang bagay. So kahit ano, dalawang bagay, basta pag pinapili si propeta, illa akhadha aysarahuma. Wala siyang pipiliin maliban sa ang pipiliin niya yung pinakamagaan. Halimbawa, magaan ito, ang kukunin niya doon yung pinakamagaan. O mahirap ito, magaan ito, ang kukunin niya yung magaan. Ganun. Malam yakun ithman. Habang ang ito ay hindi mahuhulog sa kasalanan. Kaya pag pinapili tayo ng dalawang bagay, lagi nating kukunin ang pinakamagaan. Huwag nating kunin yung mahirap. Pag nagdesisyon tayo ng dalawang bagay na pagpipilian, ang kukunin natin yung pinakamagaan, pinakamadali. Kasi yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullah. Yung talata na yun sa Surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr. Nais ng Allah sa inyo ang magaan, maging magaan, wala yuridu bikumul usr. At hindi nais ng Allah sa inyo ang mahirap o maging mahirap o pagpapahirap. Ganun katindi mga kapatid. Kailangan natin maunawaan ito. Lahat ng gagawin niya, kahit ano man yan, 1, 2, 3, 4, 5, hindi lang dalawang bagay. Maraming bagay, dapat ay ang palagi niyang pipiliin yung pinakamagaan, hindi yung pinakamahirap o kaya mahirap. Kaya ang tanda ng tao na kulang ang kaalaman sa batas o kaya ay may pagmamataas, ay lagi niyang pipiliin ng mahirap. Lagi niyang pipiliin ng mahirap. So, yun itatak natin sa isipan natin na ang Islam ay magaan, hindi mahirap. Ang gusto ng Allah sa atin ay magaan, hindi mahirap. Hindi gusto ng Allah mahirap. Kaya kung nahihirapan tayo, ay dahil yan sa sarili natin. Dahil sa sarili natin. Kasi lahat ng mga batas, pag dumating sa kahirapan, ay bibigyan ng Allah ng kaginhawaan o kaya ay magaan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lahat ng mga kahirapan ay mayroong kaginhawaan. Ganun kasimple. So alhamdulillah, dito ko lang tatapusin ang ating may babahagi sa ngayon. Inshallah, pumunta na dito yung sinong magbabahagi naman, magsishare ng kaalaman. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.